Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2921. Gaano kayaman si Huang Feng? Hindi lang si Andy ang may ganoong pagdududa. Iisa ang iniisip ng iba. Sa harap ng agresibong ugali ni Huang Feng, lahat ay interesado sa net worth ni Huang Feng. Friend, you don't look familiar. How should I address you? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang isang medyo may edad na. Napatingin din ang iba. Obviously, sobrang curious sila sa identity ni Huang Feng. Tila naantala ang auction, ngunit hindi nagreklamo si Bao De. Una sa lahat, karamihan sa mga naruroon ay mas mayaman kaysa sa kanya. Lahat sila ay makapangyarihang tao, at hindi niya kayang saktan ang mga ito. Bukod dito, ang mga taong ito ay pawang mga potensyal na mamimili, kaya hindi niya kayang saktan ang mga ito. Siya ay lubos na nasiyahan sa kasalukuyang presyo, ngunit umaasa rin siya na ang huling presyo ay mas mataas. Sa makatuwid, hindi niya kayang saktan ang mga taong ito. Huang Feng, mahinahong sabi ni Huang Feng. Huang Feng, maraming tao ang ngumunguya sa kakaibang pangalan na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, hindi nila maalala kung saan nila ito narinig noon. Hindi kaya sa ibang lugar talaga siya nanggaling. Kung iisipin, parang ito lang ang paliwanag. Mukhang determinado si Mr. Huang na makuha ang planetang ito, sabi ng isang tao. Hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Tumango siya at sinabing, tama. Hindi ba lahat kayo nandito ngayon dahil gusto ninyo ang planetang ito? Nandito ka kaya para manood ng palabas. Sa palagay ko wala sa inyo ang may ganoong kalaking libreng oras, tama ba? Panipi, sa katunayan, ang mga taong naruroon ay pawang mga taong may katayuan. Kadalasan ay marami silang gagawin, kaya kung wala silang gagawin, hindi sila basta-basta maglilibot. Dahil nandito sila para lumahok sa auction na ito, ibig sabihin gusto nila ang planetang ito. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano nila ito gusto. Mr. Huang isn't one of us. Hindi, umiling si Huang Feng. Anyway, maraming planeta sa paligid, kaya walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. I'm in the business, so I know a little about the situation of other planets. Gayunpaman, parang hindi ko narinig ang pangalan ni Mr. Huang. Pwede ko bang malaman kung saang planeta nagmula si Mr. Huang? May nagtanong. Earth, sabi ni Huang Feng. Lupa. Sinubukan ng lahat na alalahanin, ngunit hindi nila matindaan ang pangalan ng planetang ito. Gayunpaman, napakaraming planeta sa paligid nila. Mayroong daan-daang mga planeta na tinatahanan, at mayroong higit pang mga inabandunang planeta. Bukod dito, iba-iba ang mga pangalan ng ilang planeta sa iba't ibang lugar, kaya normal lang na hindi nila ito maalala. Si Huang Feng lamang ang nakakaalam na gaano man kaalam ang mga tao sa espasyong ito. Imposible para sa kanila na malaman ang lokasyon ng Earth. Ito ay dahil wala ang Earth sa espasyong ito, kaya imposibleng maabot nila ang Earth. Ano, kailangan bang suriin ang pagkakakilanlan ng isang tao bago sumali sa auction na ito? Mahinang tanong ni Huang Feng habang diretsyong nakatingin kay Bao De. Hindi na kailangan. Bagamat si Bao ay isa ring tycoon at isang taong may mataas na katayuan, nakakaramdam pa rin siya ng kaba kapag nakaharap sa mga tingin ni Huang Feng. Bagamat naging awkward siya nito, masyado rin siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Natatakot lang kami na may sadyang manggulo. Tutal, medyo espesyal ang auction ngayon. Si Bao De ay hindi nang ahas na saktan si Huang Feng, ngunit ang iba ay maaaring walang pakialam. Gusto lang nilang malaman ang mga detalye ng background ni Huang Feng. Tama, paano kung makuha mo ang planeta sa huli ngunit wala kang pera upang bayaran? Hindi ba ito ay isang komedya? Kailangan naming mag-aksaya ng oras sa iyo, sabi ng isa pang tao. Oh, kung gayon paano ko mapapatunayan na mayroon akong lakas? Mahinang sabi ni Huang Feng. Nakita rin ni Huang Feng na maraming tao sa eksena ang hindi naniniwala na mayroon siyang ganoong lakas. Kung tutuusin, napakalaki ng bilog ng mga nangungunang tycoon, at pamilyar sila sa isa't isa. Gayunpaman, walang nakakita o nakarinig tungkol kay Huang Feng dati, kaya naghinala silang narito si Huang Feng para manggulo.
Maliban na lang kung handa kang hayaan ang auction house na suriin ang halaga ng pera sa iyong card. May nagsabi, alam niyang hindi ipaalam sa kanila ni Huang Feng kung magkano ang pera niya, kaya iminungkahi niyang hayaan ang auction house bilang middleman na magsuri. Tama, kailangan mong patunayan ang iyong lakas bago ka magpatuloy. Ayaw naming mag-aksaya ng oras dito. Ang ilan sa iba ay tumunog. Paano kung hindi ako payag? Sinabi ni Huang Feng, ang auction na ito ay nangangailangan lamang ng isa na magbayad ng deposito na 100 milyon kapag pumasok, at nagbayad na ako. Wala kang karapatang hilingin sa akin na gumawa ng iba pa. Ang mga salita ni Huang Feng ay bahagyang natigilan sa mga tao sa eksena. Sa katunayan, upang maiwasan ang mga boring na tao na makilahok sa auction na ito, sinadya nilang ayusin ang isang deposito na 100 milyon. Sa ganitong paraan, maraming tao ang maaaring ma-block out. Maliban sa pangangailangang ito, walang ibang mga kinakailangan. Sa makatuwid, hindi makatwiran para sa kanila na hilingin na suriin ang deposito ni Huang Feng ngayon. Tumanggi si Huang Feng ng may kumpiyansa. Mr. Bao De, handa ka bang hayaan ang isang hindi kilalang tao na lumahok sa iyong auction? Baka nandito lang siya para manggulo. Anyway, ibabalik ang deposito sa huli. May tumingin kay Bao De at nagsabi, malinaw, wala silang magagawa kay Huang Feng, kaya hayaan na lang nila si Bao De na lumapit. Si Bao De pa rin ang may-ari ng planeta, kaya napakahalaga pa rin ang kanyang opinyon. Oo, willing ka bang magbenta ng planeta sa hindi mo kilala? Talagang mataas ang kanyang presyo, ngunit kung sinasadya mong ipagpaliban ang pagbabayad pagkatapos magawa ang deal, maaaring hindi ka makakuha ng kahit isang sentimo sa huli. Kung tutuusin, ang pinakakulang sa iyo ngayon ay ang panahon, sabi ng isa pang tao. Nag-alinlangan si Bao De matapos itong marinig. Kilala niya ang marami sa mga tao sa eksena at alam niyang may kakayahan silang bumili ng planeta, ngunit hindi siya pamilyar kay Huang Feng. Kung si Huang Feng ay talagang isang maliit na tycoon mula sa isang partikular na planeta, ang kanyang net worth ay ilang daang milyon lamang. Ngayon, nandito lang siya para magsaya. Kapag nanalo siya sa bid para sa planeta, malamang na sadyang ipagpaliban niya ang pagbabayad, o masira ang kontrata at isuko ang planeta. Sa karamihan, mawawalan si Huang Feng ng ilang bayad sa paglabag sa kontrata, ngunit mawawalan ng malaking pera si Bao De. Pagkatapos ng lahat, mahahanap ng Fiery Wind Nation at Wind Nation ang lokasyon ng planeta anumang oras at alisin ito. Sa makatuwid, ang pinaka-kulang sa Bao De ngayon ay ang panahon. Pagdating ng oras, aalis si Huang Feng at wala ng oras si Bao De para mag-organisa ng isa pang auction. Kahit kaya niyang ayusin, dahil wala na masyadong oras, tiyak na maaapektuhan ng husto ang final prize. Sa makatuwid, natural na ayaw ni Bao De na magkaroon ng anumang aksidente sa auction na ito. Siya ay higit pa o hindi gaanong mapagbantay laban sa isang estranghero tulad ni Huang Feng. Naghinala pa siya na si Huang Feng ay ipinadala ng mga nakatataas ng Fiery Wind Nation o ng Wind Nation para iantala ang kanyang oras at nakawin ang kanyang impormasyon. Kabanata 2922. Nakatingin din si Alvin kay Huang Feng. Siya ang ipinadala ng mga nakatataas ng Fengli Nation. Pinaghihinalaan ni Bao De si Huang Feng ngunit hindi niya naintindihan si Huang Feng. Sa sandaling ito, sinusubukan din ni Alvin na hulaan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Wala siyang masyadong alam tungkol sa malalaking angkan na nagtatago sa dilim sa pagitan ng Wind Current Country at ng Blazing Wind Current Country. Gayunpaman, dahil tinanggap na niya ang misyon na ito, gagawin niya ang lahat para matapos ito. Kaya naman, bago opisyal na magsimula ang auction, ginamit niya ang mga koneksyon na tinulungan ng kanyang mga nakatataas upang makapasok. Hindi niya binayaran ang deposito dahil wala siyang ganoong kalaking pera. Pagkapasok, naghanap ng pagkakataon si Alvin na kunan ng litrato ang mga tao sa pinangyarihan at pauwiin sila. Pagkatapos nito, naunawaan niya ang karamihan sa sitwasyon sa eksena. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ang karamihan nito ay dahil wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol kay Huang Feng mula sa impormasyong ipinadala pabalik. Sa madaling salita, hindi nakilala ng mga tao sa likod si Huang Feng. Para naman sa iba, kumpirmado na ang kanilang pagkakakilanlan. Noong una, hindi ito masyadong pinapansin ni Alvin. Naisip lang niya na si Huang Feng ay isang taga-ibang planeta na dumating para manood ng palabas pagkatapos malaman ang tungkol sa bagay na ito.
Si Huang Feng ay malamang na isang maliit na tycoon at hindi maaaring maging isang malaking shot. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon na may mga nakatagong puwersa, hanggat makapangyarihan ng kanilang mga pamilya, ay may mga backup sa Fiery Wind Nation at Fengli Nation. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatago lamang sa mga ordinaryong tao. Sa mga nakatataas sa dalawang bansa, wala silang sikreto. Sa ganitong mga sitwasyon, ang hindi pag-alam sa pagkakakilanlan ni Huang Feng ay nangangahulugan lamang na si Huang Feng ay nagmula sa isang hindi kilalang maliit na planeta at isa lamang siyang maliit na tycoon. Maraming tao ang ganito, walang nakakaalam kung kailan sila biglang yumaman at naging nouveau riche. Ang bansa ay walang oras upang gawin ang mga estatistika. Kaya naman, hindi lang si Alvin ang walang pakialam, kundi ang mga nakatataas sa Fengli Nation ay hindi rin masyadong nagmamalasakit. Ang kanilang atensyon ay nasa mga nangungunang tycoon. Gayunpaman, ang sumunod na pagtatanghal ni Huang Feng ay tila nagpapatunay na hindi siya isang ordinaryong tao. Sunod-sunod, hindi kapani-pani walang mataas na presyo ang sinipi mula sa kanyang huling bid, na ikinagulat ng lahat na naruroon, kabilang si Alvin. Ito kaya ay isang hidden tycoon na kahit ang mga nakatataas sa bansa ay hindi alam. Nagsimulang magduda si Alvin sa kanyang naunang paghatol. Naghinala siya na si Huang Feng ay isang hidden tycoon. Gayunpaman, nang magsimulang maghinala ang iba pang naruroon na narito si Huang Feng upang manggulo, sa wakas ay naunawaan ni Alvin. Oo, may isa pang posibilidad. Si Huang Feng mismo ay walang gaanong pera at narito lamang para manggulo. Hindi ito imposible. Ang ilang mga tao na biglang yumaman ay hindi alam ang kanilang apelyido at gagawa ng ilang hindi maisip na mga bagay. Si Huang Feng ay malamang na ganoong tao. Kaya naman, naramdaman din ni Alvin na hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pera. Tungkol naman sa hinala ni Baod na si Alvin ang pinadala ng bansa, hindi iyon inisip ni Alvin. Ito ay dahil alam niyang hindi si Huang Feng ang tycoon, ngunit siya iyon. Mr. Huang, hindi ko intensyon na masaktan ka, ngunit ang planetang ito ay napakahalaga para sa akin. Napakahalaga din ang auction na ito. Ayokong may mangyari dito na aksidente. Dahil sa ilang espesyal na dahilan, halos imposible na akong magsagawa muli ng ganoong auction. Kaya naman, umaasa akong makahanap ng tunay na mamimili para sa planetang ito sa auction na ito. Naiintindihan mo ba, ang ibig kong sabihin? Bagamat naghihinala si Baod sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi siya nang ahas na masaktan ng padalos-dalos si Huang Feng. Kung si Huang Feng ay isang tycoon at sinaktan niya siya, hihingi siya ng gulo. Sa makatuwid, maaari lamang niyang maingat na makipag-usap kay Huang Feng. Kung hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pagmamayari ng kanyang planeta, hindi man lang papayag si Baod na ibuka ang kanyang bibig. Kailangan lang niyang maghintay hanggang matapos at kumpletuhin ang transaksyon sa taong sa wakas ay nanalo sa auction. Naiintindihan ko, sinabi ni Huang Feng, kapareho mo sila. Naghinala ka rin na wala akong kakayahang bilhin ang planetang ito, tama ba? Oo, nilakasan ni Baod ang sarili at tumango, sana maintindihan mo. Hindi tulad ng ibang tao, ang poster ni Baod ay napakakumbaba at nagpakita ng paggalang kay Huang Feng. Dahil dito, hindi nagawang magalit ni Huang Feng sa kanya. Nakatayo sa posisyon ni Baod, halos naiintindihan ni Huang Feng ang mga alalahanin sa puso ni Baod. Kung tutuusin, napaka-espesyal ng planetang ito. Tiyak na umaasa si Baod na makumplito ang transaksyon sa lalong madaling panahon. Talagang ayaw niya ng anumang pagkakamali sa proseso. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagsasangkot ng daan-daang bilyong dolyar. Kahit na sa net worth ni Baod, ito ay isang malaking bilang. Kaya naman, kinailangan niyang seryosohin ito. Okay, I agree with your suggestion. I'll let you check my savings. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, hindi na kailangang hayaan ang mga tao mula sa auction house na suriin ito. Mr. Baod, maaari mong suriin ito ng mag-isa. Ang planetang ito ay sa iyo. Dapat kang mag-alala tungkol sa kung ang auction na ito ay magtatapos ng maayos. Hindi ka kailanman magsisinungaling, tama? Oo, tumango si Baod. Ang iba ay walang pagtutol. Tama si Huang Feng. Hindi kailanman sinasadya ni Baod na palakihin ang ipon ni Huang Feng. Sa sandaling si Huang Feng ay walang sapat na pera para bilhin ang planeta, ang higit na malulugi ay hindi ang mga taong lumahok sa auction, kundi si Baod mismo. Sa makatuwid,
walang tumutol kay Huang Feng na hayaan si Bao na suriin ang kanyang mga ipon. Gayunpaman, hinayaan lang ni Huang Feng na suriin ni Bao ang kanyang mga ipon. Talaga bang napakaraming pera niya? With a net worth of more than 100 billion, siguradong hindi ito ordinaryong mayaman. Dapat siya ay kabilang sa pinakamataas na bilog ng mga mayayaman. Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng taong katulad ni Huang Feng dati. Hindi kaya kumikilos si Huang Feng. Nagpapanggap lang ba siyang kalmado ngayon? Dahil sa hinala at pag-uusisa ng mga tao sa pinangyarihan, ipinasok ni Huang Feng ang kanyang card sa instrumentong ibinigay ng auction house, pagkatapos ay ipinasok ang password, at pagkatapos ay hinayaan si Andy, na nagsilbing kanyang attendant, na kunin ang maliit na instrumento sa entablado para makita ni Bao. Sa isang iglap, naging sentro ng atensyon si Andy. Sinundan ng mga mata ng lahat ang kanyang mga galaw. Ito ang unang pagkakataon na pinapanood si Andy ng napakaraming tao. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang kanyang mga binti ay hindi nakikinig sa kanya, at ang kanyang mga braso ay bahagyang nanginginig. Gayunpaman, pinilit pa rin ni Andy ang sarili na magpigil. Hindi siya mawala ng mukha sa oras na ito. Anuman ang mangyari, kailangan niyang tapusin ang gawain na ipinagagawa sa kanya ni Huang Feng. Hindi naman gaanong kahabaan ang paglalakad, ngunit matagal itong natapos ni Andy. Nang umakyat si Andy sa entablado, hindi na makapaghintay si Baude na tumingin sa kanya. Nang makita niya ang numerong nakadisplay sa instrument ay agad na nanlaki ang mga mata niya. Nakalanghap siya ng malamig na hangin, at puno ng gulat ang mukha niya. Magkano ang pera sa card ni Huang Feng? Paano niya hinayaang magkaroon ng ganoong reaksyon si Bao? Lahat ay curious, at si Andy ay sobrang curious din. Hindi niya namamalayan na tiningnan ang instrument sa kanyang kamay. Tapos, laking gulat niya na muntik na siyang matamba. Muntik nang mahulog ang instrument sa kamay niya. Kabanata 2923. Casual itong sinulyapan ni Andy at nakita niya ang serye ng mga zero sa instrument. Ilang mga zero ang naroon. Hindi sila mabilang ni Andy ng malinaw. 20 zero ba ito? O 13 zero? O 14 na zero? Hindi ito malinaw na nakita ni Andy, ngunit alam niya na ang pera sa card ni Huang Feng ay tiyak na sapat para makabili ng planeta. At least, higit pa sa dami ng nakot niya. Makikita ito sa reaksyon ni Bao. Nakita ng mga tao sa ibaba ng stage ang reaksyon ni Bao at Andy at lalo silang na-curious. Magkano ang pera ni Huang Feng sa kanyang card? Bakit ganoon ang reaksyon nila? Sobra ba o kulang? Mr. Bao, may problema ba sa pera ko? Mahinang tanong ni Huang Feng. Walang problema, walang problema. Nagmamadaling sabi ni Baude. Hindi tulad ni Andy, malinaw niyang nakita na ang card ni Huang Feng ay may kabuuang 8 trilyong RMB. 8 trilyon iyon. At saka, cash ang lahat. Maraming big shots dito ngayon, at medyo mayaman sa kanila. Kahit na ang presyo ng isang planeta ay lumampas sa 100 bilyon, mayroon pa ring ilang mga tao na nagbibid. Ito ay sapat na upang ipakita na ang mga taong ito ay may malakas na mapagkukunan sa pananalapi. Gayunpaman, ang mga may net worth na higit sa 1 trilyon ay tiyak na napakakaunti, pabayaan ang 8 trilyon. At saka, cash lahat ang pera ni Huang Feng. Maraming mga tao dito ay mayayaman, o sa halip, ang mga pamilya sa likod nila ay mayayaman. Gayunpaman, ang perang iyon ay higit pa sa kabuuan ng kanilang mga ari-arian mula sa iba't ibang industriya. Ang totoong cash flow ay hindi magiging ganoon karami. Ito ay isang napaka-normal na sitwasyon. Para sa mga katulad nila, kapag may pera sila, ay invest nila. Sino ang magtatago ng napakaraming pera sa kanilang mga kamay? Sa makatuwid, tinansya ni Bao na ang mga may higit sa 1 trilyon na pera ay tiyak na hindi magkakaroon ng higit sa isang kamay. Bukod dito, si Huang Feng ay may 8 trilyon na pera. Naramdaman ni Bao na si Huang Feng ang talagang taong may pinakamaraming pera sa eksena. Tila talagang isang malaking shot si Huang Feng. Isang nakatagong big shot na hindi alam ng mga tao sa itaas ng bansa. Natural, hindi kayang saktan ni Bao ang gayong tao. Kung hindi, sa kanyang kaunting lakas, malamang na hindi siya sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ni Huang Feng. Isang taong maaaring magkaroon ng 8 trilyon na pera, paanong walang kapangyarihan sa likod niya? Siguradong hindi naniwala si Bao.
Naniniwala siya na hinding-hindi ito maniniwala ng mga tao rito. Sa makatuwid, ang kanyang saloobin kay Huang Feng ay mas magalang. Malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang paggalang ni Bao. Bilang karagdagan, kahit na hindi nakita ng mga taong naruroon kung gaano karaming pera ang mayroon si Huang Feng, maaari nilang hulaan na ang pera ni Huang Feng ay tiyak na hindi maliit na bilang. Kung hindi, hindi magiging ganoon kagalang si Bao. Sino ang taong ito? Paano siya naging mayaman? Ang mga tao sa pinangyarihan ay muling nag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Logically speaking, dapat narinig na nila ang ganyang mayamang tao. Ang mga tao sa eksena ngayon ay pawang mga taong may malakas na impluwensya. Ang kanilang mga industriya ay kumalat sa lahat ng antas ng pamumuhay. Para magkaroon si Huang Feng ng napakaraming pera, kailangan niyang magkaroon ng maraming industriya sa ilalim ng kanyang pangalan. At saka, siguradong maganda ang ginawa niya. Sa kasong ito, dapat na nag-cruise ang landas ng mga taong ito kay Huang Feng sa ilang industriya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Hindi nila alam kung saan siya nanggaling at kung ano ang ginawa niya. Dahil walang problema sa pera ko, pwede bang ituloy ang auction? Tanong ni Huang Feng. Oo, syempre, sabi ni Bao. Pagkatapos, tumingin siya sa mga tao at sinabi, Mr. Huang Feng bid ng 130 bilyon. Mayroon bang gustong magbid ng mas mataas? Panipi. Ang mga mapagkukunan sa planetang ito ay napakayaman. Bukod dito, ito lamang ang natuklasan ko sa aking limitadong panahon. Natatakot ako na mayroong higit pang mga nakatagong mapagkukunan. Normally speaking, ang halaga ng planetang ito ay tiyak na nasa trilyon o mas mataas pa. Kahit na ito ay isang espesyal na kaso, sa tingin ko ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 bilyon. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito ngayon, natatakot ako na kailangan mong maghintay para sa isang napakatagal na panahon bago ka makahanap ng mapagkukunan ng planeta. Posible rin na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mahanap ito muli sa hinaharap, sabi ni Baude. Dahil alam na ni Baude ang tungkol sa mga mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng at nakitang determinado si Huang Feng na makuha ang planetang ito, natural na umaasa si Baude na ang planetang ito ay maaaring i-auction sa mas mataas na presyo. Siya ay natural na umaasa na mas maraming tao ang lalahok sa auction na ito. Ang mga tao sa pinangyarihan ay hindi na nagsalita tungkol sa kayamanan ni Huang Feng. Ngayon ay malinaw na si Huang Feng ay may kapangyarihang bumili. Hindi ngayon ang oras para isipin kung saan nanggaling ang pera ni Huang Feng. Ang dapat nilang gawin ngayon ay pag-isipang mabuti kung itutuloy ang laban o hindi. Bagamat may intensyon si Baude na pukawin ang damdamin ng lahat, kailangang aminin ng lahat na ang kanyang mga salita ay medyo makatwiran. Ang isang planeta na tulad nito ay talagang isang bagay na maaari lamang makatagpo ngunit hindi hinahanap. Kung palalampasan nila ang pagkakataon ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan sila makakatagpo ng isang mahalagang planeta? Marahil, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makatagpo ng gayong mahalagang planeta sa kanilang buhay. Ngunit, hindi ito imposible. Kung tutuusin, halos ginalugad na ang paligid. Napakakaunting mga isda ang nakatakas sa lambat, hindi banggitin ang ganitong uri ng planeta na mayaman sa mapagkukunan. Mas nahirapan pa itong hanapin. Kaya naman, ayaw nilang sumuko ng ganoon lang. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng dalawang bundok, Windy Jet Country at Fiery Wind Country, kinailangan nilang isaalang-alang kung sulit ba na gumastos ng masyadong malaki para ibid ito. Kung wala silang nakuha sa huli, mawawalan sila ng higit sa 100 bilyon o higit pa. Kung gayon, para sa isang pamilya na tulad nila, ito ay magiging isang malaking kawalan. Muling tinitimbang ng lahat ang mga kalamangan at kahinaan sa kanilang mga puso. Alam ni Baud kung ano ang iniisip ng lahat sa oras na ito, kaya pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya muling hinikayat ang mga ito. Sa halip, binigyan niya sila ng sapat na panahon para makapag-isip. Hindi rin nagmamadali si Huang Feng. Hindi tulad ng iba, ang iba ay nag-aalala na hindi nila may pagtanggol ang planeta pagkatapos gumastos ng labis na pera, ngunit si Huang Feng ay walang ganoong pag-aalala. Hanggat kaya niya itong bilhin, saka siya kumpiyansa na kaya niyang ipagtanggol ang planeta. Sa makatuwid, mas marami siyang puwang para mapagmanyobra at mas malaki ang puwang para magbid kaysa sa iba. Sa oras na ito, bumalik na rin si Andy sa tabi ni Huang Feng.
Bahagyang nanginginig, iniabot niya ang card na may malaking deposito kay Huang Feng. Sa ilang sandali, naisipan pa ni Andy na kunin ang card na ito at direktang tumakas. Kung maaari siyang magkaroon ng napakaraming pera, kung gayon ang kanyang buhay ay ganap na naiiba. Hindi na niya kailangang gawin ang gayong mga palihim na bagay, at ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng maayos. Gayunpaman, ang kaisipang ito ay sumagi lamang sa isip ni Andy. Hindi ito nanatili ng ilang sandali, at pagkatapos ay hindi na siya naglakas loob na isipin ito muli. Alam ni Andy na si Huang Feng ay maaaring magkaroon ng napakaraming pera, kaya ang kanyang lakas at impluensya ay hindi niya naiisip. Natatakot siya na kung talagang ganoon ang iniisip niya ay baka mapatay siya bago pa man siya makalabas sa auction house na ito. Kabanata 2924. Anong mali? Nakita ni Huang Feng na hindi tama ang ekspresyon ni Andy at hindi niya maiwasang magtanong. Ngayon lang ako halos mamatay, bulalas ni Andy. Bahagyang nagulat si Huang Feng, paano ka muntik nang mamatay? Saglit, gusto kong kunin ang card na ito at tumakas. Si Andy ay tapat at direktang sinabi kay Huang Feng kung ano ang iniisip niya, kung ginawa ko iyon, baka bangkay na ako ngayon. Buti na lang, hindi ko ginawa iyon, kaya hindi ako namatay. Natigilan si Huang Feng at saka tumawa, hindi ka mamamatay, pero kahit kunin mo ang card na ito, wala kang makukuhang pera. At saka, mawawalan ka ng pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Buti na lang, hindi mo ginawa iyon. Hindi nagsinungaling si Huang Feng kay Andy. Kahit na kinuha ni Andy ang card at alam pa ang password, wala itong silbi. Dahil sa pagkakaroon ng storage box, ang pera ni Huang Feng ay ganap na ligtas. Maaari niyang ilipat ang pera mula sa card patungo sa storage box anumang oras, tulad ng kung paano niya inilipat ang pera mula sa storage box patungo sa card. Isang kisap mata lang, hindi na kailangang dumaan sa anumang pamamaraan. Kaya, kahit na nawala ang card na ito, maaaring ilipat ni Huang Feng ang lahat ng pera sa isang iglap, na ginagawang hindi makakuha ng kahit isang sentimo ang iba. At kung gagawin iyon ni Andy, natural na wala ng ideya si Huang Feng na tulungan siya. Pagkatapos, mawawalan ng pagkakataon si Andy na baguhin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, halatang hindi naiintindihan ni Andy ang kahulugan ng mga salita ni Huang Feng. Tiningnan niya si Huang Feng na may pagdududa. Hindi nagpaliwanag si Huang Feng, ngunit sinabi niya, ano ang iyong mga plano sa hinaharap? Ipagpatuloy ang pagiging magnanakaw. Panipi, ayoko. Walang magawang sabi ni Andy, pero wala akong choice. Kung hindi ako magnanakaw, hindi ko rin mapakain ang sarili ko. Paano ko papakainin ang lola at kapatid ko? Talagang nanlumo si Andy, bagamat ipinagmalaki niya ang kanyang mga kasanayan sa pagnanakaw sa harap ni Huang Feng noon. At sa katunayan, ang kanyang mga kasanayan sa pagnanakaw ay talagang napakahusay, hindi ito nangangahulugan na mahilig siyang magnakaw ng mga bagay. Sa katunayan, maraming tao sa mga slum ang tumahak sa maling landas dahil wala silang pagpipilian. Kung may iba pang pagpipilian, hindi gugustuhin ni Andy na gawin ito. Gayunpaman, wala siyang pagkakakilanlan, walang koneksyon, walang kakayahan, at walang pisikal na lakas. Ano pa ang magagawa niya? Ang mga tao sa slums ay hindi man lang kayang pumasok sa paaralan, kaya natural, hindi sila magkakaroon ng malakas na kakayahan. Kaya, sa desperasyon, maaari na lamang niyang piliin na magpatuloy na maging isang magnanakaw. Sa ganitong paraan lamang niya mapapanatili ang kanyang buhay at mapakain ang kanyang pamilya. Maaari mong isaalang-alang ang aking nakaraang mungkahi. Sinabi ni Huang Feng, basta handa kang sumunod sa akin at gumawa ng isang mahusay na trabaho, kahit na hindi ka maaaring maging katulad ng mga taong ito dito, hindi magiging problema na pakainin ang iyong sarili at ang iyong pamilya, at kahit na maging kakaiba. Si Huang Feng ay may magandang impresyon kay Andy. Bagamat ang paraan ng pagkikita ng dalawa sa unang pagkakataon ay hindi gaanong pala kaibigan, hindi masyadong inisip ni Huang Feng. Lalo na nang malaman ang tungkol sa karakter ni Andy, mas maganda ang kanyang impression kay Andy. Kaya, gusto rin niyang tulungan si Andy. Sir, willing mo ba talaga akong tanggapin? Nagulat si Andy kay Huang Feng. Bagamat sinabi ito ni Huang Feng kay Andy noon, sa oras na iyon, hindi naiintindihan ni Andy ang sitwasyon ni Huang Feng, kaya hindi niya ito sineseryoso. Bukod dito, naisip din niyang nagbibiro si Huang Feng.
Kung tutuusin, hindi masyadong pamilyar ang dalawa, at hindi rin sila magkakilala ng matagal. Ngayon, alam na ni Andy na tiyak na hindi ordinaryong tao si Huang Feng. Kung susundin niya ang gayong tao, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang buhay. Mababago talaga ang kanyang kapalaran. Bukod dito, ito ang pangalawang beses na kinausap siya ni Huang Feng tungkol sa paksang ito, na nagpapakita na hindi nagbibiro si Huang Feng. Gusto niya talaga itong tanggapin bilang utusan. Para sa sitwasyong ito, natural na tuwang-tuwa si Andy. Bagamat sinabing pagkatapos na maging tagasunod at utusan, mababa ang katayuan, para sa mga taong nagmula sa mga slum ay napakababa na ng katayuan. Maraming tao ang hindi makaligtas, kaya sino ang mag-aalaga sa ibang mga bagay? Naniniwala si Andy na kung malaman ng kanyang mga kapitbahay ang tungkol sa imbitasyon ni Huang Feng, tiyak na pag-aawayan nila ito. Ito ay talagang isang magandang bagay na bumabagsak mula sa langit. Sa makatuwid, nasasabik lamang si Andy sa oras na ito. Hindi niya naramdaman na may hindi katanggap-tanggap. Oo naman, sinabi ni Huang Feng, kung hindi, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Sir, I don't need to think about it. I will follow you in the future. I will do whatever you ask me to do. Matapos kumpirmahin na hindi nagbibiro si Huang Feng, sinabi ni Andy nang hindi nag-iisip. Ayaw mo bang isipin? Ayaw mo bang magtanong tungkol sa paggamot? Biro ni Huang Feng. Matapos malaman ang sitwasyon ni Andy, hindi na nagulat si Huang Feng sa reaksyon ni Andy. Ang kanyang recruitment ay isang pagkakataon para kay Andy na baguhin ang kanyang kapalaran. Hanggat hindi nasira ang utak ni Andy, hindi siya tatanggi. Hindi na kailangang isipin pa. Sabi ni Andy, kung tungkol sa pagpapagamot, basta hindi kami mamatay ng pamilya ko sa gutom, ayos lang. Napakababangan ng kahilingan ni Andy. Sa katunayan, ang kahilingang ito ay natural na napakababa sa pananaw ni Huang Feng, ngunit para kay Andy, isa na itong napakataas na kahilingan. Dati, kahit magnakaw siya, mahirap pangalagaan ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Silang tatlo ay madalas na nagugutom, kaya't si Andy ay lubos na nasiyahan na maiiwasan ni Huang Feng ang kanyang pamilya na may tatlo mula sa gutom hanggang sa mamatay. Hindi naman ako mademo. Sumunod ka sa akin, basta maganda ang trabaho mo, siguradong hindi kita gagawing masama. Sinabi ni Huang Feng kay Andy, pagkatapos ng auction na ito, dapat akong pumunta sa planetang iyon. Sa oras na iyon, kunin mo ang iyong lola at kapatid na babae at samahan mo ako. Pagdating natin doon, hindi lang kita hahayaang mamatay sa gutom, ginagarantiyahan ko na mamumuhay ka ng mayamang buhay. Talaga, ang galing. Tuwang-tuwa si Andy. Nakikita ni Andy na determinado si Huang Feng na makuha ang planetang ito, at ang pagsunod kay Huang Feng sa isang bagong planeta ay malinaw na isang magandang pagpipilian. Anyway, wala silang dapat ipag-alala dito, at walang dapat ikabahala na umalis dito. Oo naman, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang isang bagong planeta ay tiyak na maraming bagay na dapat gawin. Bago yun, kailangan nating gawin ang ilang mga bagay, tulad ng pagkuha ng mga manggagawa, manero, at iba pa. Sa pagkakataong ito, dahil may mga mapagkukunan ng planeta na minahan, hindi maaaring ipagpalit ni Huang Feng ang lahat ng manggagawa para sa mga alipin. Masyadong mataas ang presyo, higit pa rito, kailangan nilang magtayo ng isang bagong tahanan, kaya ang pagkuha ng ilang mga manggagawa ay ang pinakaangkop. Higit pa rito, kinailangan ding makipagpalitan ni Huang Feng ng malaking bilang ng mga puwersang panseguridad noong panahong iyon, kaya pinakamahusay na magtipid ng pera sa mga manggagawa. Pinakamabuting gamitin ang mga katutubo sa planetang ito. Kabanata 2925. Maaari ba akong makahanap ng mga tao mula sa mga slums? Tumingin si Andy kay Huang Feng nang may pag-asa. Si Andy ay ipinanganak at lumaki sa mga slums. Pamilyar na pamilyar siya sa mga tao doon at marami siyang nararamdaman para sa kanila. Kung may kakayahan siyang tulungan ang mga taong iyon, nais niyang tulungan sila. Bagamat gusto lang ni Huang Feng na mag-recruit ng mga construction worker, manero, at iba pang mga kuli, para sa mga tao sa slums, napakahirap na magkaroon ng trabaho para masuportahan ang kanilang pamilya. Paano sila naging mapili? Bukod dito, sa pag-unawa ni Andy kay Huang Feng, naramdaman niya na si Huang Feng ay isang mabuting tao.
Hanggat maaari silang mabuhay, naniniwala siya na maraming tao ang handang sumunod kay Huang Feng sa isang bagong planeta. Kung tutuusin, pareho sila ni Andy. Walang gaanong sulit na manatili sa planetang ito. Wala silang malalim na damdamin para sa bansang ito o maging sa planetang ito. Maaari silang umalis anumang oras. Taga dyan ka. Saglit na natigilan si Huang Feng, ngunit mabilis niyang naunawaan ang intensyon ni Andy. Lalo na nang makita niya ang nagbabagang tingin ni Andy, lalo niyang naunawaan na gusto ni Andy na tumulong sa mga taong nasa kanyang panig. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan na si Andy ay may ganoong pag-iisip. Ipinakita nito na si Andy ay hindi isang taong nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ngayong yumaman na siya at nakahanap ng pagkakataon, handa siyang tumulong sa mga taong nasa kanyang panig. Ang ganitong uri ng karakter ay napakabihirang. Oo, malakas na tumanggaw si Andy, napakababa ng mga requirements nila. As long as kaya nilang suportahan ang pamilya nila, marami silang magagawa. Naninirahan sa mga slum, ang mga tao ay nakikipagpunyagi sa bingit ng kamatayan araw-araw. May posibilidad na magutom o magkasakit anumang oras. Sa makatuwid, para sa kanila, ang pagsuporta sa kanilang mga pamilya ay isang napakarangyang bagay. Hindi sila hihingi ng sobra. Okay, tumango si Huang Feng at sinabing, makakahanap ka ng isang tao mula sa iyong panig upang sumama sa kanila. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito. Mabuti na may intensyon kang tulungan sila. Gayunpaman, ayaw ko ng kahit sino. Hindi ko tinatanggap ang mga mahilig manggulo at hindi sumusunod sa mga patakaran. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Bagamat walang pakialam si Huang Feng na tulungan si Andy at ang kanyang mga kapitbahay, hindi siya mabuting tao. Imposibleng tumanggap siya ng kahit sino lang. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang planeta. Ayaw niyang masira ang kanyang planeta. Sir, I understand what you mean. You can rest assured that I won't take those people with bad intentions. Mabilis na paniniguro ni Andy. Sa puso ni Andy, ang posisyon ni Huang Feng ay walang alinlangan na napakataas. Ito ay isang taong maaaring magbago ng kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Hindi siya papayag na pakawalan ang ganoong pagkakataon. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng pakiramdam ng pagiging angkop. Nagtiwala si Huang Feng sa kanya at binigyan siya ng ganoong mahalagang bagay. Hindi niya pababayaan si Huang Feng. Buti naman naiintindihan mo. Tumango si Huang Feng. Sinabi lang iyon ni Huang Feng para paalalahanan ng kaunti si Andy. Sa katunayan, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Ang mga taong pinili ni Andy ay ang mga manggagawa sa ilalim ng bagong planeta. Lahat sila ay gagawa ng manual labor. Kahit na mayroon silang kaunting masamang intensyon, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Napakalaki ng planeta. Walang mababago ang ilang taong mahilig magnakaw ng manok at aso. Para sa mga taong nasa itaas ng gitnang antas, maliban kay Andy, tiyak na pipiliin ni Huang Feng ang kanyang mga pinagkakatiwalaang alipin. Ang bilang ng mga tao ay tiyak na hindi kasing dami ng mga taong nasa ilalim na antas. Maaaring ipagpalit sila ni Huang Feng. Bukod dito, kasama nila, napakahusay niyang pamahalaan ng buong planeta. Hindi magkakaroon ng anumang malalaking pagkakamali. Hindi inakala ni Huang Feng na ang kanyang planeta ay magiging isang hardin ng Eden. Palaging may ilang hindi pagkakatugma na mga kadahilanan. Hanggat hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, wala siyang masyadong pakialam. Bukod dito, ginawa ito ni Huang Feng para bigyan ng maraming mukha si Andy. Ipaparamdam nito kay Andy ang pasasalamat sa kanya. Sa hinaharap, mas masipag niyang tutulungan si Huang Feng. Kailangan pa rin ni Huang Feng ng ganoong katutubo para tulungan siyang pamahalaan ang planeta. Oo nga, pagkatapos makitang sumang-ayon si Huang Feng, nagpapasalamat na sinabi ni Andy, "Salamat, Ginoo. Talagang aakayin ko sila upang may tayo ng maganda ang iyong planeta at maging ang pinakamagandang planeta sa universo na ito." Tama ang hula ni Huang Feng. Malaki talaga ang pasasalamat ni Andy sa kanya sa mga oras na ito. Naramdaman ni Andy na ngayon ang maswerteng araw niya. Hindi lamang siya pinalad na sumunod kay Huang Feng, ngunit ang kapalaran ng kanyang pamilya ay nabago rin. Maging ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan ay magbabago rin ng kanilang mga nakaraang buhay dahil dito. Ang lahat ng ito ay salamat kay Huang Feng. Well, naniniwala ako sa iyo.
Tumango si Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya sa iba pang naruroon at sinabing, "Gayunpaman, sa ngayon, hindi akin ang planetang ito." Hindi pa tapos ang auction. Ang planetang iyon ay talagang hindi kay Huang Feng. Nasa ilalim pa rin siya ng pangalan ni Bao. Bukod dito, ang iba ay mayroon ding mga ideya tungkol sa planetang iyon. "Naniniwala ako na ang planetang ito ay tiyak na pag-aari mo sa huli, sir," magalang na sabi ni Andy. Ito ay parehong pambabula at ang inaasahan ni Andy sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kapag binili ni Huang Feng ang planetang ito, siya at ang mga tao sa mga slum ay mababago ang kanilang kapalaran. Sa makatuwid, tiyak na si Andy ang taong mas gustong bilhin ni Huang Feng ang planetang iyon. Iyon din ang iniisip ko, kumpiyansang sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi pa tapos ang auction at may mga kalahok pa rin sa kompetisyon, tiwala si Huang Feng na kaya niyang manalo sa auction na ito sa huli at makuha ang pagmamay-ari ng planetang iyon. 13.1 bilyon. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, isa pang bid ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng eksena. Pagkatapos lumitaw ang presyong ito, sunod-sunod na lumitaw ang ilang bid. Obviously, may mga tao pa rin na ayaw sumuko. Ang presyong ito ay hindi umabot sa pinakahuling linya sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang mga bid ng mga taong ito ay tumaas lamang ng ilang daang milyon o ilang daang milyon. Sa karamihan, ito ay isang pagtaas ng 1 bilyon. Ang pagtaas ay hindi malaki, hindi bababa sa hindi maihahambing sa momentum ng bid ni Huang Feng ngayon. Kapag ang iba ay nagbibid, ang ilang mga tao ay tumingin kay Huang Feng upang makita kung siya ay magpapatuloy sa pagbid. Sa inspeksyon ni Bao, halatang may kakayahan si Huang Feng na magpatuloy. Ngayon, nasa kanya na kung payag ba siyang magpatuloy o hindi. 140 bilyon. Mahinang sabi ni Huang Feng. Hindi niya binaygo ang mga lihim na nagmamasid sa kanya. Muli siyang nagbid at ang pagtaas ay mas malaki kaysa sa iba. Bibid pa rin siya ng round number. Nagkaroon muli ng bahagyang katahimikan sa bulwagan, ngunit sa pagkakataong ito, halatang mas maikli ang katahimikan. 140.3 bilyon. 150 bilyon. Sa pagkakataong ito, hindi man lang naghintay ng matagal si Huang Feng. Sa sandaling matapos magsalita ang tao, nagbid siya ng presyo, at muling tinaasan ang presyo ng bidding ng malaking margin. Sabi ko, huwag kang magdadaldal. Sa mga gustong bumili, bilasan natin. Ilang daang milyon o ilang daang milyon ay hindi bagay sa iyong katayuan. Tumingin si Huang Feng sa karamihan at mahinang sinabi. Kabanata 2926. Baliw. Masyadong baliw. Lahat ng nasa eksena ay galit na tumingin kay Huang Feng. Ang mga salita ni Huang Feng ay nasaktan sa lahat ng nasa eksena. Lahat ay nagreklamo sa kanilang mga puso. Dapat ay tumaas ng paunti-unti ang auction tulad nito. Kung magbibid ang lahat tulad ni Huang Feng, maaaring matapos ang auction sa loob ng ilang minuto. Ano ang punto? Gayunpaman, kahit na ang lahat ay nagalit kay Huang Feng, wala silang magagawa kay Huang Feng. Una, ang sinabi ni Huang Feng ay hindi ganap na hindi makatwiran. Pangalawa, si Huang Feng ay may ganoong lakas, kaya natural na hindi nila masisisi si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, walang nagtakda na hindi nila maaaring ibid si Huang Feng ng ganito. Gayunpaman, ang paglapit ni Huang Feng at ang kanyang pahayag ay nagpagalit sa mga tao sa eksena. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay mga taong may reputasyon. Ngayon na sila ay hinahamak ni Huang Feng sa publiko, sino ang magiging mabuti sa kanilang puso? 160 bilyon. May isang taong nagalit kaya direktang nag-ulat siya ng isang bilog na numero tulad ni Huang Feng. 170 bilyon. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Huang Feng, iyon ay mas katulad nito. Halika, halika, halika. Ang mga gustong makipagkompetensya para sa planetang ito, magsama-sama tayong lahat. Si Huang Feng ay kumilos na parang isang nouveau riche, na natural na nagpagalit sa iba dahil ang pag-uugali ni Huang Feng ay nakakaramdam sa kanila ng pressure. Higit pa rito, kahit na nanalo sila sa planetang ito sa huli, ang presyo na kailangan nilang bayaran ay mas mataas kaysa sa inaasahan noon. Gayunpaman, hindi nila maaaring baliwalain ang pag-uugali ni Huang Feng. Kinailangan nilang magpatuloy. 180 bilyon. 170 bilyon. Tuldok.
Hindi inaasahan ng lahat ng nasa eksena na maaaring tumaas pa ng 10 bilyon ang presyo. Malinaw, ang dahilan ng lahat ng ito ay si Huang Feng. Dahil sa kanyang pagkagambala kaya nangyari ang kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito, ang mga nagbid ay natural na galit kay Huang Feng, habang ang iba ay nanunood lamang ng saya. Si Bao De, sa kabilang banda, ay nagpapasalamat kay Huang Feng sa kanyang puso. Kahit sino pa ang bumili ng planetang ito sa huli, ang perang nakuha ni Bao De ay higit pa sa inaasahan niya. Siya ay natural na nagpapasalamat kay Huang Feng. Ang presyo ng planeta sa lalong madaling panahon ay umabot sa 300 bilyon. Ito rin ay isang hiwa. Nang iulat ni Huang Feng ang presyo na 300 bilyon, muling tumahimik ang eksena. Ang presyo ng 300 bilyon ay lumampas na sa ilalim na maaaring tanggapin ng lahat sa kanilang mga puso. Tinatansya nila na kung binili nila ang planetang ito sa halagang 300 bilyon pa, malamang na mawalan sila sa huli. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong oras na natitira para sa kanila upang minahan. Ang planeta, malinaw, walang sinuman ang handang gumawa ng isang natatalo na deal, kaya walang sinuman ang handang magbayad ng mas mataas na presyo. Gayunpaman, lahat ay ayaw ding sumuko ng ganoon lang. Una, hindi nila kinaya ang ugali ni Huang Feng at ayaw nilang hamakin ni Huang Feng. Pangalawa, ang gayong planeta ay talagang hindi madaling makita. Kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, hindi nila alam kung kailan sila makakaharap muli. Biglang nadilema ang lahat. Mr. Aruki, bakit hindi tayo magsanib puwersa para magbid para sa planetang ito? Habang tahimik ang lahat, may biglang tumunog sa hall. Ang taong nagsalita ay ang patriarch ng pamilyang Bolton, si Bernie. Nagulat ang lahat ng naruroon sa sinabi ni Bernie. Talagang kinuha niya ang inisyatiba upang imungkahi na makipagsanib puwersa sa pamilya Santans upang magbid para sa planetang ito. Dapat itong malaman na parehong ang pamilya Bolton at ang pamilya Santans ay sikat na malalaking pamilya. Tiyak na makapangyarihan sila, at hindi kalabisan kung sabihing mayaman sila sa mga kalabang bansa. Bakit kailangang magsanib puwersa ang dalawang pamilya? Kapag sila ay nagsanib puwersa, gaano katikat ang kanilang lakas? Ang lalong ikinagulat ng lahat ay nang marinig ang mga salita ni Bernie, si Aruki, ang patriarch ng pamilya Santans, ay nag-alinlangan lang sandali bago pumayag. Okay, laking gulat ng lahat ng nasa lugar na iyon kaya napabuka ang kanilang mga bibig. Nakita talaga nila ang dalawang ganoong makapangyarihang pamilya na bumuo ng isang alyansa sa kanilang buhay. Gaano kalakas ang bagong alyansa na ito? Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ng ilang matatalinong tao kung bakit pumayag ang dalawang pamilya na magsanib puwersa. Ang alinman sa dalawang pamilyang ito ay may mga ari-arian na hindi bababa sa 1 trilyon. Sila ay ganap na may kakayahang magbid para sa planetang iyon lamang. Gayunpaman, pinili nilang magsanib puwersa. Ito ay hindi dahil kulang sila ng pera, ngunit dahil ito ay isang paraan upang mabawasan ang mga panganib. Kung ang nasa puso ng lahat ay 300 bilyon, kung gayon ang dalawang pamilya ay maaaring kumuha ng 600 bilyon upang magbid para sa planeta kung sila ay magsanib puwersa. Bukod dito, kung ang dalawang pamilya ay nagsanib puwersa upang magbid para sa planeta, bagamat sila ay magbabahagi ng bahagi ng kita sa pagmimina, ang parehong mga pamilya ay may sariling impluwensya at koneksyon. Kung sila ay nagsanib puwersa at sabay-sabay na pinakilos ang kanilang mga koneksyon, maaari silang makipaglaban para sa mas maraming oras upang magmina ng mga mapagkukunan at makakuha ng higit pang mga benepisyo. Sa ganitong paraan, ang kanilang huling kita ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa mga kita na nakuha sa pamamagitan lamang ng pagmimina, at maaari pa silang makakuha ng higit pa. Matapos itong pag-isipang mabuti, ang ilan sa mga taong naruroon na may mga disenyo sa planeta ay naghanap din ng mga pansamantalang kakampi sa pinangyarihan upang madagdagan ang kanilang lakas. Ang ibang naruroon ay pinanood ang eksenang ito nang nakanganga ang kanilang mga bibig. Naniniwala sila na kung kakalat ang nangyari dito ngayon, tiyak na magdudulot ito ng matinding sensasyon. Nasasaksihan nila ang kasaysayan at mga himala sa eksena. Nalaman ng mga taong nanunood ng palabas na habang ang iba ay naghahanap ng mga kakampi, si Huang Feng ay walang pakialam at tahimik na nakaupo doon. Oo naman, nag-iisang lobo siya. Ang mga taong naruroon ay nag-iisip sa kanilang mga puso. Malinaw, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi pabor kay Huang Feng.
Ang mga taong iyon ay nagsanib puwersa, at ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Maaari lamang harapin ni Huang Feng ang alyansa ng mga taong ito ng mag-isa. Ang katotohanan na, hindi siya makahanap ng mga kaalyado ay nangangahulugan din na si Huang Feng ay hindi pa lumitaw sa bilog na ito. Kung hindi, mas marami o hindi gaanong kakilala ang ilang tao. Tiningnan ni Andy ang nag-aalala at di maaasahan na mga mata ng mga taong iyon at nanunuya sa kanyang puso. Nakita lang niya ng sarili niyang mga mata ang pera sa card ni Huang Feng. Ito ay 8 trilyon. Bukod dito, alam din niya na ang card na ito ay pansamantalang card lamang na ginawa ni Huang Feng, at kakalipat lang ng pera. Si Huang Feng ay dapat magkaroon ng mas maraming pera sa ibang mga lugar. Ang net worth ni Huang Feng ay hindi isang bagay na maihahambing o maiisip ng mga taong ito. Hindi talaga inaasahan ni Huang Feng na ang mga malalaking shot na ito sa eksena ay talagang pipiliin na magsanib puwersa sa ilalim ng kanyang pamimilit. Gayunpaman, hindi masyadong inintindi ito ni Huang Feng. Paano kung magsanib puwersa ka? Hindi ako natatakot sa lahat. Marami na ngayong puwang si Huang Feng. Hindi banggitin ng iba, sa espasyo lamang ng araw ng katapusan, ninakawan niya ang mga bangko ng mundo at kinuha ang pera, ginto, pilak, at ilang mamahaling alahas na nakaimbak sa safe. Bagamat kalaunan ay namuhunan siya ng maraming pera sa puwang na iyon upang maibalik ang produksyon, ang natitirang pera ay isang astronomical figure pa rin. Kabanata 2927. Ang Doomsday Dimension ay isa lamang sa maraming dimensyon na pag-aari ni Huang Feng. Sa dimensyon na pinanggalingan ni Ning Wushuang, nasakop na ni Huang Feng ang buong mundo, at lahat ng kayamanan sa mundo ay pag-aari niya. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito ng pamamahala, ang pag-unlad ng dimensyong iyon ay higit na mas mahusay kaysa noong unang pumunta doon si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng pamumuno ng papel na ipinagpalit ni Huang Feng, ang mga tao doon ay namumuhay ng napakatatag. Bukod dito, masigla ring pinaunlad ni Huang Feng ang ekonomiya. Sa ganitong paraan, mabilis na umunlad ang buhay ng mga tao, at si Huang Feng ay nagkamal din ng malaking halaga ng kayamanan. Tunay na taglay ni Huang Feng ang kayamanan ng buong bansa. Bagamat kasing yaman ng isang bansa ang mga taong ito sa kanyang harapan ay kasabihan lang. Kung ikukumpara sa yaman ng bansa, hindi pa rin kasing ganda ng bansa ang kanilang yaman. Higit pa, si Huang Feng ay may maraming special resources, paano maihahambing ang mga taong ito sa kanya? Ang 8 trilyon na ikinagulat ni Andy at Baod ay bahagi lamang ng kayamanan ni Huang Feng. Kung talagang kinuha nila ang lahat ng pera ni Huang Feng, malamang na matatakot sila hanggang mamatay. Siyempre, si Huang Feng mismo ay hindi alam ang eksaktong numero. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga ipon ay tumataas ng pangalawa, at hindi na kailangang kalkulahin ang mga ito. Kailangan lang niyang malaman na marami siyang pera. 310 bilyon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bernie sa bulwagan ng bahagyang nag-ambala si Huang Feng. Matapos makipag-alyansa sa pamilya Santins, tila mas nagkaroon ng kumpiyansa si Bernie. Ito ay normal. Maging ito ay ang pamilyang Santan o ang pamilyang Bolton, ang dalawang pamilyang ito ang nangungunang mga pamilya sa Fengli Nation. Ang kayamanan na mayroon sila ay hindi maisip. Ngayong nagkaroon na sila ng alyansa, sino kaya ang kalaban nila? Hindi magagawa ng ibang pansamantalang alyansa, at bilang nag-iisang lobo, hindi rin magagawa ni Huang Feng. 320 bilyon. Sa pagkakataong ito, bago makapagbid si Huang Feng, may ibang nagbid. Sa oras na ito, nabuo ang mga pansamantalang alyansa sa bulwagan. Dahil dito, tumaas ng husto ang kanilang lakas, at nagkaroon din sila ng lakas na magbid para sa planetang ito. Sa pagkakataong ito, nang walang paglahok ni Huang Feng, patuloy na tumataas ang presyo. Nagpasya si Huang Feng na huwag munang lumahok sa ngayon. Gayunpaman, ang pag-uugali ni Huang Feng ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng iba. Naisip nila na si Huang Feng ay walang lakas upang magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Walang nakakita ng kakaibang ito. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas si Huang Feng, isa lang siyang tao. Tsaka baguhan pa lang siya. Halatang hindi siya may kukumpara sa mga veteranong pamilyang ito. Bukod dito, nagkakaisa na ang mga veteranong pamilyang ito. Bilang isang Lone Ranger, paano magkakaroon ng kakayahan si Huang Feng na makipaglaban sa kanila?
Dahil sa pag-iisip na ito, hindi na pinansin ng mga tao sa bulwagan ang pag-iral ni Huang Feng, iniisip na umatras na siya sa huling kompetisyon. Kaya, nagsimula silang bigyang pansin ang bidding ng iba. Ang presyo ng bidding sa bulwagan ay tumaas hanggang 500 bilyon bago dahan-daang bumagal. Bagamat lahat sila ay mayaman, bihirang makakita ng isang produkto na ibinebenta sa halagang 500 bilyong yuan, kaya lahat sila ay nasa sabik. Ang nagbid ng 500 bilyon ay si Bernie. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kumpiyansa kay Bernie. Kahit na ang lahat ay bumuo ng isang maliit na alyansa, ang kanilang lakas ay hindi pa rin maihahambing kay Bernie. Kung tutuusin, nagkaroon ng gap sa pagitan ng mayaman at mayaman. 500 bilyon ang pinakadulos sa puso ng maraming tao. Matapos maabot ang numerong ito, lahat ay magdadalawang isip. Tanging ang pamilyang Bolton at ang pamilyang Santans na magkasama ang may kakayahang magbid ng mas mataas na presyo. Kumpiyansa na naghintay sina Bernie at Aruchi para sa huling resulta. Napakalinaw na ngayon ng sitwasyon. Kahit na ang iba pang maliliit na alyansa ay patuloy na magbid, hindi sila makakapit hanggang sa huli. Sa kanila lamang ang tagumpay. Kahit na ang pagmamayari ng planeta ay kailangang hatiin ng pantay-pantay, sa isa pang katulong, maaari rin silang makakuha ng mas maraming oras para sa akin. Sa makatuwid, ang dalawang pamilya ay lubos na nasisiyahan sa resulta na ito. Mr. Baud, hindi ba dapat may sasabihin ka? Paalala ni Bernie kay Baud. Kung tutuusin, si Baud ay hindi isang profesional na auctioneer, kaya sa panahon ng proseso ng auction, hindi siya nagsasalita halos lahat ng oras at pinapanood lamang ang pagtaas ng presyo. At ngayon, pinaalalahanan ni Bernie si Baud. Malinaw, gusto niyang simulan ni Baud ang countdown sa lalong madaling panahon upang makuha nila ang pagmamay-ari ng planeta sa lalong madaling panahon. Anyway, sa kanilang opinyon, ang huling resulta ay hindi magbabago ng malaki. Matapos mapaalalahanan ni Bernie, nag-react si Baud. Siya ay umubo ng 2 beses at sinabi sa karamihan ng tao, Mr. Bernie mula sa pamilya Wave ay nagbid ng 500 bilyon. Mayroon bang sino mang gustong tumawad ng mas mataas? Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol sa mga mapagkukunan sa planetang ito. Ang 500 bilyong yuan para sa naturang planeta ay tiyak na malaking kita. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, hindi mo makikita ang ganoong planeta sa mahabang panahon. Panipi, inaasahan ni Bernie na makuha ang planeta sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, bilang kasalukuyang may-ari ng planeta, natural na umaasa si Baud na ang presyo ng planeta ay magiging mataas hanggat maaari. Kaya naman, hinikayat pa rin niya ang iba na ipagpatuloy ang pagbid. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi nakakuha ng tugon sa oras na ito. Alam ng lahat na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang 500 bilyong yuan para sa naturang planeta ay tiyak na malaking kita. Gayunpaman, ang sitwasyon sa harap nila ay halatang hindi normal. Sa makatuwid, 500 bilyong yuan ang nasa ilalim ng kanilang mga puso. Hindi sila pumayag na magbid ng mas mataas. Magbuo man sila ng maliit na alyansa, hindi sila kikita kung lalampas sa 500 bilyon ang presyo. Dahil sa katahimikan ay bahagyang nakaramdam ng awkward si Baude, ngunit wala siyang pakialam. Sa katunayan, siya ay nasa mabuting kalooban dahil ang presyo ng planetang ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Masasabi lamang na ang kanyang paningin at lakas ay hindi pa rin kasing ganda ng mga taong naruroon. Meron bang gustong tumawad ng mas mataas? Muling ibinuka ni Baud ang kanyang bibig, 500 bilyon, pupunta ng 1 beses. May mga bulungan ng diskusyon sa pinangyarihan. Sa opinyon ng maraming tao, ang may-ari ng planetang ito ay karaniwang nakumpirma. Ito ay ang alyansa sa pagitan ng pamilya Bolton at ng pamilya Santans. Ang katotohanan na ang planetang ito ay binili ng dalawang pamilyang ito ay hindi inaasahan. Pagkatapos ng lahat, sila ay dalawang nangungunang pamilya. Gayunpaman, dati nilang hinulaang ang may-ari ng planetang ito ay isa sa dalawang pamilya. Ngayon, binili ito ng dalawang pamilyang magkasama. Nagkaroon ng ilang pagkakaiba, 500 bilyon, 2 beses na pupunta. Nagpatuloy si Baud sa pagbilang. Pinag-iisipan na nina Bernie at Eric kung saan gaganapin ang celebration mamaya at kung paano hahatiin ang mga benepisyo. Sa oras na ito, hindi sinasadyang tumingin si Bernie kay Huang Feng.
Hindi niya inaasahan na titingnan din siya ni Huang Feng sa oras na ito. Nagtama ang kanilang mga mata at ngumiti si Huang Feng kay Bernie. Anong ibig niyang sabihin sa pagngiti niya? Binabati niya ba ako? Bakit pakiramdam ko medyo nakakabahala yung ngiti niya? Nakita ni Bernie ang ngiti sa mukha ni Huang Feng at lumubog ang kanyang puso. Kabanata 2928. Hindi na magkakaroon ng anumang aksidente. Ang Huang Feng na iyon ay isa lamang nouveau-riche na nanggaling sa kung saan. Ang presyo ng 500 bilyon ay tiyak na lampas sa kanyang kayang bayaran. Napakaraming maliliit na alyansa ang naruroon, ngunit wala sa kanila ang makakaya ng ganoong presyo. Ano ang kakayahan ng isang bagong dating na tulad niya upang i-bid para dito? Patuloy na inaaliw ni Bernie ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Dahil sa ngiti ni Huang Feng, nakaramdam siya ng matinding pressure. Ito ay isang pakiramdam na bihira niyang maramdaman noon, ngunit ngayon, kaharap ang isang binata tulad ni Huang Feng, talagang nakaramdam siya ng pagkabalisa. Wala sa mood si Bernie na mag-isip kung paano mag-celebrate. Hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tumingin kay Huang Feng. Mayroon siyang premonition na maaaring mangyari ang hindi inaasahang bagay, at ang taong naging sanhi nito ay si Huang Feng. 500 bilyon, pangatlong beses. Habang nag-aalala si Bernie, muling ibinuko ni Baude ang kanyang bibig. Deal. Sa oras na ito, napansin ni Bernie na ibinuko ni Huang Feng ang kanyang bibig. 550 bilyon. Mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon ay tumingin siya kay Bernie na nakatingin pa rin sa kanya at ngumiti. Ang ngiti niya ay walang pakialam pa rin gaya ng dati. Gaya ng inaasahan. Matapos marinig na ibinuka ni Huang Feng ang kanyang bibig, naisip ni Bernie na tama ang kanyang intuition. Muling ibinuka ni Huang Feng ang kanyang bibig. Akala niya ay nasa bag ang bagay na ito, ngunit sa huling sandali, nagkaroon pa rin ng aksidente. Nagkagulo rin ang mga taong naruroon. Noong una, inakala ng lahat na sumuko na si Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi nagbid ng ganoon katagal, at ang iba ay pawang mga alyansa, kaya normal para kay Huang Feng na sumuko. Gayunpaman, walang nag-isip na si Huang Feng ay talagang sasali sa huling sandali. Bukod dito, itinaas niya ang presyo ng 50 bilyon. Ito ay 50 bilyon. Ang bilang na ito ay lumampas sa netong halaga ng maraming tao na naruroon. Ang kanilang kabuuang net worth ay mas mababa sa 50 bilyon, ngunit napakadaling itinaas ni Huang Feng ang presyo. Bukod dito, nagtaas lang siya ng presyo. Sino itong Huang Feng? Gaano siya kay Aman? Muling lumitaw ang mga pagdududa sa puso ng lahat. Si Huang Feng, na saglit na hindi pinansin ng lahat, ay muling naging focus ng audience. Mabuti, si G. Huang Feng ay nagbid ng 550 bilyon. Mayroon bang mas mataas na bid? Kung ikukumpara sa pagkabigla at pagdududa ng iba, si Baude ay nasa sabik lamang. Ang isang simpleng pangungusap mula kay Huang Feng ay magpapahintulot sa kanya na kumita ng hindi bababa sa 50 bilyon. Ito ay higit pa sa kanyang net worth. Sa katunayan, nang hindi pinansin ng lahat si Huang Feng ngayon, hindi pinansin ni Baude si Huang Feng dahil nakita niya ang bilang ng mga deposito sa card ni Huang Feng. Alam niyang may kakayahan si Huang Feng na magpatuloy sa pagbid. Siyempre, ang pagkakaroon ng kakayahang magbid ay isang bagay, at kung ang isa ay magpapatuloy o hindi magbid ay isa pa. Hindi mapipilit ni Baude si Huang Feng na ipagpatuloy ang pagbid. Gayunpaman, nang walang tumugon sa bid ni Bernie na 500 bilyon, inilagay ni Baude ang lahat ng kanyang pag-asa kay Huang Feng. Hindi siya binaygo ni Huang Feng, at sa wakas, sa huling sandali, ibinuka niya ang kanyang bibig upang muling magbid. Mr. Bernie, Mr. Aruche, nagbid na po ako. Gusto niyo pa bang ituloy? Tumingin si Huang Feng sa kanilang dalawa. Halatang-halata na ang sitwasyon sa pinangyarihan. Lahat ng naruroon, maliban kina Bernie, Aruche, at Huang Feng, ay sumuko na sa pagbid para sa planetang ito. Ang presyo ng 500 bilyon ay nasa ilalim na nila, hindi pa banggitin ang mas mataas na presyo ng 550 bilyon. Sa makatuwid, ang lahat ay sumuko na sa pagbid para sa planetang ito. Ang huling may-ari ng planetang ito ay si Huang Feng lamang o ang alyansa ng mga pamilyang Bolton at Santans. Sa makatuwid, direktang tinanong ni Huang Feng sina Bernie at Aruche, kaya walang problema.
Hindi nagsalita sina Bernie at Aruchi ngunit tinitigan si Huang Feng, sinusubukang makita si Huang Feng. Gayunpaman, bagamat napakabata pa ni Huang Feng, hindi siya natarante sa harap ng mga titig ng dalawang big shot na ito. Napakalmado ng kanyang mukha, hindi man lang mapusok gaya ng ibang kabataan. Nang makitang hindi masabi ni Huang Feng kung ano ang nangyayari, sina Bernie at Aruchi ay maaari lamang sumandal sa isa't isa at pag-usapan kung dapat nilang ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. Bagamat mayroon na lamang silang isang kakompetensya na natitira, ang isang katunggali na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa lahat ng mga nakaraang kakompetensya. Sa paghusga mula sa bid ni Huang Feng, si Huang Feng ay puno ng kumpiyansa. Ang biglaang pagtaas ng 50 bilyon ay sapat na upang ipakita ang mga mapagkukunang pinansyal ni Huang Feng at ang kanyang determinasyon na bilhin ang planetang ito. Gusto mo bang ituloy ang bidding? Tanong ni Bernie kay Aruki sa mahinang boses. Nawala na rin ang dating determinasyon niya. Mukhang napaka-confident ng batang yun. Ewan ko lang kung kusa siyang kumilos. Mukhang hindi naman. Sabi ni Aruchi, napansin ko lang na noong nagbid kami ng 500 bilyon, sumuko na ang iba. Gayunpaman, nakatingin si Baod kay Huang Feng, na para bang inaasahan niyang magbibid si Huang Feng. Nakita ni Baod ang mga ipon ni Huang Feng. Dahil gumawa siya ng ganoong hakbang, nangangahulugan ito na may lakas si Huang Feng na ipagpatuloy ang pagbid at hindi kami natatakot. Tapos susuko na lang tayo ng ganito. Medyo ayaw na sabi ni Bernie. Ayaw tanggapin ni Bernie ang resultang ito. Una, ito ay dahil sa planeta. Pangalawa, ito ay dahil natalo siya sa isang brat na tulad ni Huang Feng. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Let's set the bottom line at 600 billion. If he bids a higher price, we will give up. Sinabi ni Aruchi, kung ito ay lumampas sa presyo na ito, kahit na tayong dalawa ay magsanib puwersa upang bilhin ang planeta, magiging mahirap para sa atin na kumita ng anumang pera sa planetang iyon. Hindi tayo makakagawa ng isang natatalo na deal. Okay, itakda natin ito sa 600 bilyon. Pagsang-ayon ni Bernie, bagamat mayaman ang dalawang pamilya, hindi nila kayang itaas ang presyo ng walang limitasyon. Kinailangan din nilang isaalang-alang ang mga kita sa hinaharap. Ang masyadong mataas na gastos ay malinaw na hindi kanais-nais. Pagkatapos ng diskusyon, umupo ulit silang dalawa ng tuwid. Bumalik sa dati nitong kalmado ang ekspresyon ni Bernie. Sinabi niya kay Baod, 560 bilyon. 600 bilyon. Sa sandaling matapos magsalita si Bernie, umalangaw ang boses ni Huang Feng. Dahil dito, natulala na naman si Bernie na kakagaling lang sa sarili. Paanong si Huang Feng ay nagkataon lamang? Hindi kaya nagkataon lang ito. Sa totoo lang, mahinang boses ang pinag-uusapan nilang dalawa. Marahil ay hindi sila naririnig ng iba sa paligid nila, ngunit sa lakas ni Huang Feng, napakadali para sa kanya na mag-eavesdrop. Sa makatuwid, alam ni Huang Feng ang presyo sa kanilang mga puso. Hindi siya mapakali na ipagpatuloy ang pakikipagtalo sa kanila at direktang ibid ang pinal na presyo na kaya nilang tiisin. Sa katunayan, napakadali para kay Huang Feng na paglaruan silang dalawa. Kailangan lang niyang dahan daw ang tumawad. Kapag nagbid silang dalawa ng 600 bilyon, nagbid siya ng 601 bilyon. Sapat na yun para masira at mahirapan silang dalawa. Gayunpaman, hindi yun ginawa ni Huang Feng. Ang galit sa kanila ay walang maidudulot na mabuti sa kanya. Kailangan niyang bilhin ang planetang ito. Kung ang dalawa sa kanila ay muling magtatampo sa galit, ang magdurusa sa huli ay si Huang Feng. Kailangan niyang magbid ng mas mataas na presyo para mabili ang planetang ito. Ayaw ni Huang Feng na gumawa ng isang bagay na hindi nakinabang sa kanya. Kabanata 2929. Si Huang Feng ay nakakote ng 600 bilyon. Itutuloy ba nila ang pagbibid? Nagkatinginan sina Bernie at Aruchi at sa wakas ay sabay na umiling. Pinili nilang sumuko. Una, 600 bilyon ang bottom line na napagkasundoan nila kanina. Kung lumampas sila sa halagang ito, kahit na binili nila ang planeta, ito ay walang kabuluhan dahil sila ay magdurusa sa pagkalugi. Pangalawa, si Huang Feng ay puno ng momentum. Sa kasong iyon, kahit na magbid sila ng higit sa 600 bilyon, tiyak na magpapatuloy si Huang Feng sa pagbid, at wala pa rin silang paraan upang makuha ang planeta. Sa makatuwid, ang pagsuko sa panahong ito ay isang matalinong desisyon.
600 bilyon para sa planetang ganito. Natatakot ako na mawala sa kanya ang lahat sa huli, mahinahong sabi ni Bernie. Tama, bagamat binili niya ang planetang ito, siguradong hindi siya kikita sa huli. Sabi ni Aruchi, ang ilalim na linya sa kanilang mga puso ay 300 bilyon. Ito ang bilang na kinalkula ng think tank sa likod nila. Kung lumampas sila sa halagang ito, mawawalan sila ng pera kahit na binili nila ang planeta. Nang maglaon, dahil nagsanib puwersa ang dalawang partido, binago nila ang ilalim na linya sa kanilang mga puso sa 600 bilyon. Si Huang Feng ay isang tao lamang ngayon, ngunit nang ahas siyang mag-alok ng 600 bilyon. Ito ay malinaw na isang walang utak na aksyon. Gaano man nila ito tingnan, kung nag-aalok sila ng 600 bilyon lamang, hindi sila kikita ng anumang pera sa planeta sa huli. Sa makatuwid, kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi bumili ng planeta sa huli at medyo ayaw, hindi sila optimistiko tungkol sa kinabukasan ni Huang Feng sa planeta. Pareho silang pessimistic kay Huang Feng. 600 bilyon para sa isang planeta, at upang mabuo ito ng mag-isa, tiyak na mawawalan siya ng pera sa huli. 600 bilyon ang pupunta ng isang beses. Muling tumunog ang boses ni Bao De sa bulwagan. Sabay tingin kay Bernie at Aruchi. Kung mayroon mang may kakayahang makipagkumpetensya sa panahong ito, maaaring silang dalawa lang. Obviously, naintindihan din ito ng iba sa hall. Sa makatuwid, tulad ni Bao De, lahat sila ay tumingin kay Bernie at Aruchi. Gayunpaman, nakaupo silang dalawa doon nang walang ekspresyon. Wala silang kahit katiting na intensyon na magbid. Siyempre, sa mukha nila, wala ni katiting na pagkalungkot. Ang pagtatago ng emosyon ay isang bagay na magagawa pa nilang dalawa. 600 bilyon ang pupunta ng dalawang beses. Sigaw ulit ni Bao De. Wala na bang magbibid ulit? Ito ay isang planeta na mayaman sa mapagkukunan. Not to mention 600 billion, kahit bilhin mo ng 6 trillion, hindi ka mawawala. Panipi, sa tingin mo ba kami ay tanga? Lahat ay nagreklamo sa kanilang mga puso. Sa normal na mga pangyayari, ang 6 na trilyon para sa isang planeta ay talagang hindi isang kawalan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang planeta na mayaman sa mapagkukunan. Gayunpaman, ito ba ay isang normal na sitwasyon? Halatang hindi. Not to mention 6 trilyon, kahit na binili niya ito ng 600 bilyon, malulugi pa rin siya sa huli. Hindi niya talaga alam kung ano ang iniisip ng binatilyong iyon na tinatawag na Huang Feng. Talagang gumastos siya ng 600 bilyon para makabili ng ganoong planeta. Sa pagkakataong ito, malamang na magdaranas siya ng malaking kawalan. Nang makitang walang sumang-ayon sa kanya, lalo na sina Bernie at Aruchi, alam ni Bao na 600 bilyon ang huling presyo. Malinaw, sa pagkakataong ito, walang magtataas ng presyo. Si Huang Feng ay hindi nagmamadali sa oras na ito. Maliban kay Bernie at Aruchi, wala siyang kalaban dito. Ang presyo sa kanilang mga puso ay 600 bilyon. Sa presyong ito, malinaw na hindi sila magpapatuloy sa pagbid. Sa makatuwid, ang planetang ito ay nasa kanyang mga kamay. Siyempre, kung gusto nilang ipagpatuloy ang pagbibid, maaaring magpatuloy si Huang Feng na makipaglaro. 600 billion, going thrice. Muling ibinuka ni Bao De ang kanyang bibig. Tapos, nahulog ng husto ang maliit na martilyo sa kamay niya. Nabenta. Oo, ang unang nagpasaya ay hindi si Huang Feng, kundi si Andy, na nasa tabi ni Huang Feng. Matagal niyang inaabangan si Huang Feng na bilhin ang planeta. Kung ganoon, magbabago ang buhay niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung nagkaroon ng aksidente sa pagbili ng planeta, baka maapektuhan din ang kapalaran niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa makatuwid, ang planetang ito ay nauugnay sa kanilang hinaharap. Mas inaalala niya ito kaysa kay Huang Feng. Ngayon, ang planeta ay sa wakas ay binili ni Huang Feng. Nakahinga rin ng maluwag si Andy. Sa makatuwid, mas masaya pa siya kaysa kay Huang Feng. Sa oras na ito, ang ibang mga tao na naruroon ay may mas komplikadong pag-iisip. Bago ang auction na ito, maraming tao ang nag-isip kung kanino mapapabilang ang planetang ito. Nahulaan nila na ito ay pag-aari ng ilang makapangyarihang pamilya. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na bagamat ang mga pamilyang ito ay dumating upang lumahok sa auction na ito, sa huli, ang planeta ay mabibili ng isang taong hindi nila kilala.
Walang sinuman sa eksena ang nakakaalam tungkol kay Huang Feng, ngunit alam nilang lahat na pagkatapos ng auction na ito, laganap ang pangalan ni Huang Feng sa mga nangungunang mayamang bilog ng Fiery Wind Nation at Fengji Nation. Maraming tao ang magtatanong tungkol sa background ni Huang Feng at mauunawaan ang kanyang sitwasyon. Maging ang mga nakatataas sa dalawang bansang ito ay mag-iimbestiga kay Huang Feng. Kung tutuusin, biglang sumulpot ang kanyang sobrang yaman, walang pakialam. Walang nakakaalam kung may epekto sa kanila ang biglaang pagpapakitang ito ng isang mayamang tao. Nagkatinginan sina Bernie at Haruki. May pag-aalinlangan at pagdududa sa kanilang mga mata. Masyado rin silang curious kay Huang Feng. Nakahanda rin silang imbestigahan si Huang Feng mamaya. Pareho silang hindi gustong mawala ang planetang ito. Sa mga taong naruroon, si Huang Feng ang pinakamatahimik. Mayroon siyang pinag-isipang plano na bilhin ang planetang ito. Lalo na matapos malaman na ang iba ay nag-aalala tungkol sa mga aksyon ng mga nakatataas ng Fiery Wind Nation at ng Fengji Nation, lalo siyang nagtiwala sa pagbili ng planetang ito. Ang mga taong iyon ay may ganoong mga alalahanin, ngunit siya ay hindi. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng mas maraming puwang upang magbid. Sa huli, pinatunayan ng mga katotohanan na tama siya. Nagawa pa rin niyang bilhin ang planetang ito. Congratulations, Mr. Huang! Congratulations, congratulations, congratulations. I wonder kung anong negosyo si Mr. Huang. May opportunity ba para sa cooperation? Matapos ipahayag ni Bao na binili ni Huang Feng ang planeta, ilang mayayamang tao sa bulwagan ang nagkusa na lumapit kay Huang Feng. Wala silang sama ng loob kay Huang Feng. Ngayong nakita na nila kung gaano kalakas si Huang Feng, natural na gusto nilang makilala siya at makita kung may anumang pagkakataon para sa pakikipagtulungan. Gayunpaman, maraming tao ang may kaparehong kaisipan kay Bernie. Hindi sila optimistiko tungkol sa kinabukasan ni Huang Feng sa planetang iyon. Sa makatuwid, kahit na nakilala nila si Huang Feng, gusto lang nilang kunin ang pagkakataong ito para makilala siya. Kung talagang gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon, kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang usapin ni Huang Feng sa planetang iyon ay maayos. Matapos maalis ang kanyang planeta, magpapasya sila kung makikipagtulungan kay Huang Feng batay sa pagganap ng mga puwersang nasa likod niya sa panahong ito. Kabanata 2930. Walang nag-iisip na kayang ipagtanggol ni Huang Feng ang planetang iyon. Walang tao, not to mention Huang Feng, even the rest of people present, including those from the top family, were not confident that they can defend that planet under the force of two superpowers. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano katagal nila kayang hawakan ang planeta. Ang tagal ng panahon na maaari nilang hawakan ang planeta ay maaari ring magpakita ng lakas ng isang puwersa. Ang mga malalakas ay natural na makakahawak sa planeta ng mas matagal na panahon, habang ang mga mahihina, tulad ni Baude, ay makakahawak lamang sa planeta sa napakaikling panahon. Sa huli, hindi nila kikitain muli ang kanilang puhunan sa planeta. Sa makatuwid, ang mga taong naruroon ay naghintay at tingnan na ang saloobin. Maging sina Bernie at Haruki ay pareho. Gusto nilang makita kung paano gaganap si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya sa panahong hawak nila ang planeta. Sa huli, magagawa nilang magpasya ang kanilang saloobin kay Huang Feng at ang puwersa sa likod niya batay sa lakas na ipinakita ni Huang Feng sa panahong ito. Kung si Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay nawasak o napinsala ng husto sa proseso, natural na hindi nila maiisip ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Huang Feng. Gayunpaman, kung si Huang Feng at ang puwersang nasa likod niya ay gumanap ng napakahusay sa panahong ito at hawak ang planeta sa mahabang panahon, natural na hahanap sila ng mga paraan upang mapalapit kay Huang Feng. Maging sina Bernie at Haruki ay pareho. Sino ang lalaban sa pera? Bagamat hindi alam ni Huang Feng ang kanilang mga tiyak na iniisip, hindi siya malito sa sigasig sa kanilang mga mukha. Marami na siyang nakilalang negosyante at alam niya na ang mga taong ito ay maaaring maging masigasig sa hitsura, ngunit maaaring wala silang magandang impresyon sa iyo sa kanilang mga puso. Mayroong maraming mga tao na mapagkunwari. Sa makatuwid, hindi natinag si Huang Feng sa kanilang saloobin. Nanatili pa rin siyang walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakikipag-usap sa mga taong ito. Maya-maya, sunod-sunod na umalis ang mga tao sa hall. Tapos na ang auction, kaya walang kwenta ang pananatili nila. Sa huli, tanging sina Baude,
Huang Feng, at Andy lamang ang naiwan sa bulwagan. Mr. Huang Feng, congratulations! Lumapit si Bao De at sinabi. Sa oras na ito, labis na nasasabik si Bao. Noong una, naisip niya na napakabuti kung mabibili niya ang planetang iyon sa halagang ilang bilyon. Ngunit ngayon, ang presyo ng transaksyon ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Natural, excited siya. Dahil sa planetang ito, bigla siyang naging bilyonaryo. Masasabing nalampasan na niya ang threshold ng isang nangungunang bilyonaryo. Paanong hindi siya magiging masaya? Congratulations din kay Mr. Bao. Ngumiti si Huang Feng. Same to you, same to you. Sabi ni Bao De. Kung ganoon, paano natin isasagawa ang transaksyon? Tanong ni Huang Feng. Ito ay hindi isang maliit na transaksyon. Ang transaksyong ito ay may kinalaman sa isang planeta at 600 bilyong cash. Hindi mahalaga kung sino man ito, bibigyan nila ito ng malaking kahalagahan at hindi magiging pabaya. Natakot si Bao De na hindi magbabayad si Huang Feng, at natakot si Huang Feng na hindi sasabihin sa kanya ni Bao De ang tamang coordinate. Napakasimple nito, sinabi ni Bao De, ililipat ni Mr. Huang Feng ang pera sa akin, at personal kong dadalhin si Mr. Huang Feng sa planeta. Sa panahong ito, hindi ako aalis sa paningin ni Mr. Huang Feng. Oo, ang pamamaraang ito ay mabuti. Tumango si Huang Feng. Ang desisyong ito ay patas sa magkabilang panig. Siyempre, kung may iba pang maliliit na kalkulasyon si Bao De at nagplanong palihim na tumakas, sigurado rin si Huang Feng na mahuhuli niya ito at iluwa ang lahat ng perang kinuha niya. Pagkatapos nito, inilipat ni Huang Feng ang 600 bilyon sa Bao De nang walang pag-aalinlangan. Nakita ni Bao De ang dagdag na pera sa kanyang deposito at namula ang kanyang mukha sa excitement. Gayunpaman, saglit lang niya itong tiningnan at saka inilipat ang pera. Natakot si Huang Feng na tumakas si Bao De, at natakot din si Bao De na pagkatapos dalhin si Huang Feng sa destinasyon, pipilitin siya ni Bao De na iluwa ang pera. Inilipat ni Bao De ang pera, malinaw naman para maiwasang mangyari ang ganoong sitwasyon. Nakita rin ni Huang Feng ang pagkilos ni Bao De, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, naramdaman niyang nag-iingat si Bao De. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Bagamat sigurado si Huang Feng na hindi niya pipilitin si Bao De na iluwa ito, hindi siya kilala ni Bao De, kaya normal lang na hindi siya maniwala sa kanya. Pagkalabas nilang tatlo sa bangko, sinabi ni Huang Feng kay Andy, bumalik ka muna sa slums. Dalhin mo ang iyong kapatid na babae at lola, at ang mga gustong sumunod. Pagkatapos ng 3 araw, magkikita tayo sa daungan. Ang isang planeta na walang anumang infrastruktura ay malinaw na nangangailangan ng mga tao upang itayo ito. Maaaring dalhin ni Andy ang ilang tao, at maaari ding ipagpalit ni Huang Feng ang ilang tao para sa kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi niya intensyon na kumuha ng mga tao mula sa palengke, dahil kung gagawin niya iyon, tiyak na hahanap ng paraan ang ibang puwersa para makalusot. Malinaw na hindi ito ang gustong makita ni Huang Feng. Oo, Ginoo, magalang na sabi ni Andy. Pagkaalis ni Andy, sinabi ni Huang Feng kay Bao De sa gilid, Mr. Bao De, mangyaring sundan. Ako sa loob ng 3 araw. It's my pleasure, sabi ni Bao De. Nang maglaon, pumunta sina Huang Feng at Bao De upang bumili ng ilang materyales at kasangkapan na kailangan para mangolekta ng mga yamang mineral. Ang mga kilos ni Huang Feng at Bao De ay napansin ng maraming tao, lalo na si Alvin. Pagkatapos ng auction, iniulat ni Alvin ang lahat ng nangyari sa auction sa kanyang mga nakatataas. Kasabay nito, nagpasa rin siya ng ilang pangunahing impormasyon tungkol kay Huang Feng. Gayunpaman, tulad ng iba, si Alvin ay may mahusay na pag-unawa kay Huang Feng. Maaari lamang siyang umasa na ang kanyang mga nakatataas ay makakahanap ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Matapos maipasa ang impormasyon, hindi agad umalis si Alvin, ngunit palihim na sinundan si Huang Feng. Gusto niyang makita kung makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga coordinate mula kina Huang Feng at Bao De. Nang sumunod si Alvin, nalaman din niyang may iba pang tao na sumusunod kay Huang Feng. Malinaw, gusto din nilang makakuha ng impormasyon tungkol sa planeta mula kay Huang Feng. Alam talaga ni Huang Feng ang mga taong sumusunod sa kanya. Akala ng mga taong ito ay nagtago sila ng maayos, kasama na si Alvin.
Gayunpaman, sa mga mata ni Huang Feng, hindi nila maitago ang kanilang mga figure. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. Naniniwala siya na walang makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya, kabilang si Bao De. Mr. Huang Feng, mag-isa ka ba? Habang nasa daan, tila naramdaman ni Bao De na medyo kakaiba ang kapaligiran. Hindi niya maiwasang tanungin si Huang Feng, wala ka bang mga bodyguard o isang katulad niyan? Hindi, umiling si Huang Feng. Kung ganoon, gusto mo bang yayain ko ang bodyguard ko na lumapit? Sabi ni Bao De, huwag kayong magkamali, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang masigurado na ligtas tayong dalawa bago umalis sa planetang ito. Wala na akong ibang iniisip. Siyempre, alam ni Bao De ang mga benepisyo ng naturang planeta. Kaya naman, matapos makumpirma na dito gaganapin ang auction, nagtago siya sa dilim hanggang sa magsimula ang auction. Alam niya na kung siya ay nagpakita ng maaga, maaaring mangyari ang mga aksidente. Para sa kapakanan ng kita, ang mga negosyante ay handang gawin ang anumang bagay. Kasama ang kidnapping.